sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello sa lahat, ako po si Shauna Grace Bermudez. 35 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Mabalacat, Pampanga. Loyal listener mo ako since 2021 at maraming kwento na akong napakinggan sa Papa Dudut Stories. Bali share ko lang sa inyo yung naging experience ko maraming taon nang nakakalipas. Isa sa mga comfort foods ko ay ang chili con carne, especially yung chili con carne ng isang kilalang fast food chain. Pero isa din sa bet ko yung chili con carne version ni Aling Liling. Tuwing lunch break namin noong nag-aaral ako sa kolehiyo, doon talaga kami kakain sa karinderya ni Aling Liling. Ito'y nasa kabilang kalsada lang ng eskwelahan namin. Pagpasok mo sa malaking public market dito sa lugar namin, makikita mo kaagad ang maliit na eskinita sa gilid ng entrance. Makikita mo na yung mga nakahilerang karinderya na dinudumog palagi ng mga estudyante at ng mga ordinaryong tao. Pero sa lahat ng kainan doon, pinakapatok talaga yung kay Aling Liling. Mura kasi ang mga pagkaing tinitinda niya, pero ang pinakapatok sa kanya ay ang kanyang chili con carne. Dahil siguro siya lang ang nagtitinda ng ganon sa lugar namin kaya dumadayo talaga ang mga tao sa kainan niya para lamang bumili noon. In fairness ay masarap talaga ang chili con carne ni Aling Liling. Ang lambot kasi ng giniling at red beans tapos ay papatakan mo ng kaunting chili sauce o tabasco. Masarap itong i-partner sa chips o nachos na kasama. Isang araw ay natapos kami ng mga kaklase ko sa ginagawa naming BB thesis. Napag-isipan naming mag-lunch ng mga groupmates ko sa kainan ni Aling Liling. Hiwa-hiwalay kami ng grupo ng mga barkada ko kaya sila yung kasama ko noong araw na yon. Bali 4 kami noon, ako si Michael, si Patricia at si Ruel. Si Patricia ay rich kid. Maarte siya sa pagkain, napahiwalay siya sa mga social climber niyang barkada. Kaya sumama na lamang siya sa amin para kumain doon sa karinderya. Puro daldal siya noong naglalakad kami sa kalsada. Excited daw siya kasi hindi niya alam kung saan yon at excited siyang matikman ang pamosong chili con carne ni Aling Liling. Nang marating na namin ang karinderya ni Aling Liling, as usual ay sobrang busy na naman ang mga tindera at tagaluto pero baka sa mukha nila na masaya sila sa trabaho nila. Describe ko lang yung karinderya. Open space yon at nakapalibot sa gilid ang maliit na lamesa. Parang counter bar yung style pero de kahoy yon. So yun, dahil sa open space ito ay nakikita namin ang mga tindera at tagaluto na labas-masok sa isang kwarto para mag-refill ng tinda nila. Sa tansya ko ay yon ang kitchen kung saan sila nagluluto. Nakita kong lalong na-amaze si Patricia nang makita niya sa bawat kaldero ang mga masasarap na ulam ni Aling Liling. At isa na doon ay ang chili con carne. In fairness, hindi ko ina-expect na ganito kasarap tignan ang mga pagkain sa karinderya. Manghang sabi pa ni Patricia sa amin. Chili con carne nga po, isa with rice tapos si soft drinks, sabi pa ni Ruel nang makaupo na kami. Same chili con carne tapos si 2 rice, Ate Maylene. Sabi ko doon sa tinderang kilala ko na, suki kasi ako. Chili con carne din ang in-order ni na Patricia at Michael.
Hindi nagtagal ay inihanda na nga ni Ate Maylene yung pagkain namin. Nang malapag niya sa harapan namin, isa-isa ang order namin kasama yung libreng sabaw. Nagsimula na kaming kumain. Katabi ko si Patricia at nasa gilid niya naman si Ruel at Michael that time. Pero yung excitement ni Patricia sa chili con carne ay katakatakang nawala. Hanggang sa narinig ko na lamang yung pabulong na insulto ni Patricia sa chili con carne at kanin. Akala ko Wendy style. Hindi pala. Matabang sa panlasa ko. Aniya. Pero nagpatuloy pa rin kumain si Patricia habang yung dalawang lalaki ay nag-uusap lamang tungkol sa isa naming project kung saan sila ang magkagrupo. Nasa kalagitnaan ako ng climax ko sa paglamon ng biglang humiyaw si Patricia. Oh God, nakakadiri! Di naman ganong kalakas, sapat lang na marinig naming tatlo. Maingay kasi sa karinderya. Tinignan ko yung tinititigan niya sa pagkain niya. Nandidiri pa siya noon. May matigas na maitim sa chili con carne. Para rin siyang raisins pero makinis at matigas yon. Kinuha ko na pero nang tingnan ko ng maigay hugis ko ito. Tinignan ko sa likod at parang transparent yon kasi nakikita ko ang reflection ng kulay sa harapan pero hindi ganon kaitim. Buong buo yung kuko at parang kuko siya sa hintuturo. Hindi na natapos sa pagkain si Patricia at naduduwal pa siya nung nauna na siyang umalis sa amin. Umalis si Patricia, sinundan naman siya ni Michael at Roel. Ako naman ay natiling nakaupo kaharap ang chili con carne na kinakain ko. Nawalan ako ng gana at sa halip ay binusisi ko na lamang ang pagkain ko. Wala naman akong nakitang kuko sa chili con carne ko. Pero hindi pa rin matanggap ng sikmura ko yung pagkain. Dahil iisa lamang ang pinaglutuan ng chili con carne ni Patricia sa chili con carne ko. Hanggang sa napansin ko yung isang cook noong naglakad papalayo si Patricia. Nakatitig ito sa kanya habang papalayo. Sobrang seryoso pa nun. Kinabukasan ay narinig ko na lamang ang usapan ng mga barkada niya. Nag-uusap ito tungkol doon sa nakita ni Patricia. Absent si Patricia that time kasi nilalagnat daw siya. Kinahapunan naman ay nang ihatid ko sa kanila ang nakabook by na baby thesis namin. Nalaman kong hindi siya absent dahil nilalagnat siya. Kung hindi dahil may minor injury daw siya. Pinapasok ako ng papa niya sa loob. Buwaba naman si Patricia at nakita ko yung dalawang hintuturo niya sa magkabilang kamay na medyo namumula. Sorry ha, pumunta ka pa rito, sabi niya sa akin. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kamay niya. Umupo kami sa sala nila at doon niya kinuwento. Actually hindi ako sure but as far as I remember, I woke up around 12 midnight. Buwaba ako to pee but then there was someone sa likod ng bahay namin. I saw a figure of a man na nakadungaw sa pinto ng screen door. Hindi kasi nakasarado yung another door noon kaya nakita ko siya. The next thing I knew, umaga na at nasa loob na ako ng kwarto namin. Wala na yung dalawa kong kuko. Para siyang tinuklap. Doon lang ako nakaramdam ng sakit. Tuyong-tuyo pa yung dugo noon na nakapalibot sa nakatuklap na hintuturo. Ginamot naman kaagad ni Papa. I really cried, hindi ko na alam ang gagawin ko kung tutubo pa ba ito. Umiyak si Patricia noon kaya pinatahan ko na lang. Tinanong ko siya kung anong mukha noong taong yon, sabi niya ay nakasuot ito ng black hat at may surgical mask. Naka white sleeveless lang daw yon at medyo tabain. Hindi siya sigurado kung namamalikmata lamang ba siya at yon ang lalaking gumawa sa kanya noon. May nakita kasing scalpel sa CR nila, may bahid pa ito ng dugo. Scalpel daw yon ng papa niya kasi nga doktor ito. Kaya sa isipan ng mga magulang niya ay si Patricia lang ang may gawa noon kasi raw ay may pagka-masokista daw siya. Naglalaslas siya kapag nakikipaghiwalay siya sa mga naging boyfriend niya. Hindi rin kasi maalala ni Patricia kung ano ang nangyari. And after few days pumasok na nga si Patricia. Tuyo na yung daliri niya at hindi na ito nakabandage kasi open wound ito.
Nagpatingin na rin si Patricia sa specialist, sabi daw ay baka tutubo pa raw yung nasa kaliwang kuko kasi kaunti lang ang kukong natuklap. May natitira pa raw na nakakabit. Sa kabilang side ay tanggal lahat. Naniwala na lamang akong siyang may gawa noon sa sarili niya. Samantala kumain kami ulit roon sa kalendarya ni Aling Liling at umorder ulit ako ng chili con carne. This time nachos na ang pinartner ko dito dahil ayoko munang magkanin. Kaso papadudot ay naulit na naman ang nangyari. 3 lang kami noon ng barkada kong doon kumain, the rest mga taga-ibang university na. In-order niya yung chili con carne pares. Nagulat na lamang ako nang kinalabit niya ako at takot na nakatingin sa ulam niya. Pagkakita naming 3 ay may isang nipple at medyo malaki pa ito at nangingitim. Kaya ako sinabing nipple kasi may puting buhok pa itong nakakapit. Pero kinumbinsi na lamang namin na baka sa karne lamang yon, kaya tinapon na lang namin sa gilid yung nakita namin at nagpatuloy na kumain. Pagka-uwi ko ay medyo sumakit ang tiyan ko. Naparami kasi ako ng kain. Pero ininuman ko na lamang yon ng gamot para mawala. Noong sumunod na araw pumunta ulit kami sa karinderya ni Aling Liling. Paliko pa lamang kami nang makarinig kami ng sigawan ng tao. Pagpunta namin doon ay nakita naming nagkukumpulan ng mga tao sa karinderya at may sigawan pa kaming naririnig. Sige, subukan mong lumapit sa akin. Narinig kong boses ng lalaki at hindi ko kasi makita dahil sa dami ng tao. Ipapapulis ko talaga kayo, sigaw pa ng isang lalaki. Nakipagsiksikan ako para makita kung sino yung nag-aaway. Sobrang pamilyar kasi ng boses nung isa na nagsabing may ipapapulis daw siya. Hindi ako nagkamali, si Ruel yon at katabi niya si Michael. Nakikipag-away sila sa cook na nakatitig ng masama noong isang araw kay Patricia. Ayan, ano yan ha? Anong klaseng pagkain meron kayo? Bakit may ganyan? Sigaw ni Ruel. Tingnan niyo yan oh, sabi niya sa aming mga taong nagkukumpulan. Tinapon niya sa harapan namin ang isang bowl ng chili con carne. Dahil sobrang lapit ko ay nakita ko na lamang ang sa harap namin na may isang malit na tenga. Parang tenga ng bata. Sobrang kagimbal-gimbal talagang mga nangyaring yon. Nakita ko na lamang yung cook na lalaki na sobrang sama ng tingin kay Ruel. Dumating yung mga tanod at pinaalis kami. Isang araw na absent si Ruel at Michael that time. Nagtaka ako kaya sinubukan kong i-text noon ang 2 kaklase ko pero hindi sila nag-reply sa akin. Kinabukasan ay wala pa rin si Ruel at Michael. Ayon rin sa mga barkada ko ay sarado rin daw ang karinderya ni Aling Liling dahil sa nangyari kahapon. Nakauwi ako sa amin nang nagkasalamuhan kami ni Mama sa gate. Galing na naman siya sa mga chismosa naming kapitbahay. Nakikichismis din at tinanong ko siya kung ano ang meron. Sabi niya lang ay huwag ka nang kumain doon sa karinderya ni Aling Liling. Naku, talagang papaluin kita. Bakit ma? Nairat akong tanong sa kanya. Naku, yung mga anak ni Ponching at Sita, bumili doon ng chili con carne. Nag-take out at pagdating sa bahay may ilang piraso ng maliliit na ngipin. Meron pang kuko. Todo sermon nang naabot ko kay mama. Sabi ko na lamang ay baka gawa-gawa lang yon. Dumiretso na lamang ako sa kwarto ko para matulog. Sabado naman noong wala akong klase. Kinontak ko sila Ruel at Michael para ipaalala lang na nasa Friday na yung defense ng baby thesis namin. Una kong kinontak si Ruel pero hindi siya sumasagot. Palaging out of reach yung number niya. Kinontak ko si Patricia, sumagot naman siya kaya pinaalam ko sa kanya kaagad na dapat ay maghanda na para sa defense. Uli kong kinontak si Michael at sumagot siya, ilang segundo ang lumipas. Uy Michael, sa Friday maghanda ka na. Sabi ko pa noon pero hindi siya sumasagot. Hininga lang ng taong nasa kabilang linya ang narinig ko. Uy Michael, sabi ko ulit. Siya na. Natatakot ako, sabi niya sa akin. Ha bakit? Usisa ko habang nagtataka sa kanyang mga sinasabi. Si Ruel nawawala, sabi niya sa akin at nagsimula ng humagulhol.
Ha? Anyari? Baka umuwi ng probinsya. Taga-Aklan kasi si Ruel at nagbo-boarding house lang siya dito at siya lang mag-isa. Nandun kasi ang pamilya niya. Hindi siya umuwi. Tinanong ko na ang kuya niya kung umuwi ba. Sabi hindi naman daw pero naalala ko nung natapos na kami doon sa barangay hall, nag-text siya sa akin may sumusunod daw sa kanya. Sabi ko sa kanya baka chicks lang yan at trip siya. Ilang segundo nag-text lang siya ng joke lang tol. Absuelto na kami doon sa barangay hall, dumating lang yung may-ari na nanay nung kusinero. Sabi ayos lang daw, wala na raw kaming problema. Misunderstanding lang daw yun kasi wax raw yun ng mannequin nila. May proof naman kaya okay na. Sunod-sunod niyang sumbong sa akin. O edi ayos na pala, baka nag-joyride lang. Alam mo namang mahilig yung maglakwatsa. Sabi ko uli. Yun kasi ang hilig ni Ruel. Laging ganon yung profile niya sa Facebook at mga post sa Instagram. Hindi ko na kasi siya makontak Pinuntahan ko sa boarding house, walang tao. Sabi ng landlady, hindi pa raw umuwi si Ruel simula nung gabing yun. Pero wala rin ang motor niya rito. Umiiyak na siya ng mga oras na ito, Papa Dudut. Baka dumiretso lang talaga sa joyride niya. Sabi ko ulit. Kaso Shauna, hindi to lang tawag niya sa akin, kung hindi love. Pareho kaming bayat, matagal na kaming may relasyon. Sekreto lang para hindi kami tuksuhin ng mga blockmates natin. Nanlaki ang mga mata ko at napahawak ako sa aking muka. Nang malaman ko yan, kasi sobrang astig at lalaking silang tignan, kaya buong akala ko ay best friends lang silang dalawa. Wala akong nasabi sa kanya dahil sa revelasyon niya. Pinakinggan ko na lamang ulit yung sasabihin niya. Isa pa Shauna, nilocate ko ang phone niya. Huling nandun ay sa address kung nasaan ang karinderya ni Aling Liling. Dagdag pa ni Michael. Matapos naming makapag-usap ay nagdesisyon akong pumunta sa klase. Natatakot kasi siyang lumabas. Kinutuban siyang may ginawang masama ang namamahala sa karinderyang yon kay Ruel at baka mapano rin siya. Nagpunta ako kina Michael, medyo malayo sa subdivision namin yung lugar nila kaya sumakay na lamang ako ng trike. Pagkarating ko ay tinandaan ko kung saan ako dadaan katulad ng text niya sa akin. Napunta na ako kina Michael, katabi ng bahay nila ay isang basketball court na pag-aari ng barangay hall. Pagkapasok ko sa bahay nila ay todo ingat pa siya na walang makakakita sa kanya. Napaparanoid siya that time. Nag-usap kami pagkaupo ko, nandun ang lolo niya. Sinabi rin kasi nito ni Michael yung nangyari at kababalaghan ng karinderya na yon. Pinakita niya sa akin ang location kung saan ay naroon ang cellphone ni Ruel. Yun nga yung huling address na naroon siya. Kinuwento niya ulit sa akin kung anong nangyari doon sa barangay hall, pati na rin ang itsura ni Aling Liling. Maputi raw ito, kulubot na ang balat dahil sa katandaan. Puti na rin ang buhok at sobrang dilaw ng ngipin. Tipikal na itsura ng mga matatanda. So habang kinikwento niya sa akin yan ay biglang suminghot si Lolo Panyong, lolo ni Michael. Kilala ko yan si Aling Liling Dalaga siya nung mapunta sila dyan sa merkado. Kinuwento niya sa akin kung sino si Aling Liling. Actually hindi ko pa siya nakikita. At doon ako sobrang nandiri sa chili con carne. Hindi ko alam pero parang sa isang iglap ay sinampal ako ng katotohanan. Na baka talagang hindi karne ng hayop ang mga nakain ko. Ewan ko ba? Para kasing nadala na ako sa harapan ng chili con carne na yon. Nagpatuloy sa pagkakwento ang matanda. Ang pamilya talaga ni Aling Liling ay orihinal na taga-Kapis. Dumayo sila dito para makipagsapalaran. Unang binenta nila ay dinuguan pero walang masyadong namimili dahil amoy malansa yung dinuguan nila. Tindero daw kasi ng isda si Lolo Panyong doon at yung pwesto niya ay malapit lang sa karinderya ni Aling Liling. Usap-usapan noon na ang pamilya nila Aling Liling ay mga aswang daw. Kwento kasi rito ng mga matatanda ay maraming aswang sa Capiz, mga mambabarang at kung ano-ano pa. Ewan ko ba at hindi pa naman ako nakakapunta roon pero may mga kakilala naman akong taga roon at para lang silang ordinaryong tao. Kalaunan, yung dinuguan na business nila pinalitan ng chili con carne
at doon pumatok yun sa atin. Aniya. Ayon pa kay Lolo Panyong, nang malaman niyang kumakain kami ng chili con carne doon kina Aling Liling ay nagalit siya sa apo niya. Sigurado siya na yung chili con carne na kinakain namin ay gawa sa karne ng tao. Samantala ay tinawagan namin ang number ng landlady sa boarding house ni Ruel. Buti na lamang at may number si Michael nito. Hindi pa raw ito umuwi kaya nag-file na ng report na missing si Ruel. Pinaghahanap si Ruel pati na rin doon sa huling lugar na pinuntahan niya, ang karinderya ni Aling Liling. Sarado ang karinderya dahil na rin sa isyo nila. Pero sabi ng mga pulis ay wala doon si Ruel. Wala rin ang kanyang cellphone doon. Inireview nila ang lahat ng CCTV sa lugar na yon, pati na rin sa lugar kung saan ay dumaan si Ruel ng araw na yon. Pero huling kuha lang ng CCTV sa bandang eskinita na hindi kalayuan ng kanyang boarding house. Tumigil siya saglit na parang may inaaninag sa kadiliman. Diretso siyang naglakad ulit. Sa katabing poste na may CCTV nakita naming wala na si Ruel na diretsong naglakad sa unang video. Lumuwas ang kuya niya at tumulong na rin sa paghahanap. Nireview rin ang CCTV na malapit sa karinderya. Wala itong nakita na bumalik si Ruel sa karinderya ng araw na yon. Isang linggo ata ang lumipas at hindi pa rin nahahanap si Ruel. Hindi rin siya nakasali sa defense dahil doon. Chinek niya ulit kung nasaan ang gamit na cellphone niya. Naking gulat namin nang makitang nasa copies ito. Tinawagan ni Michael ang number niya at panay ring lamang ito at walang sumasagot. Nalaman na lang namin na may bangkay na natagpuan sa isang abandonadong building medyo malayo sa karinderya ni Aling Liling. May suot itong uniform katulad ng sa amin. Lalaki ito. Nang ma-recover ang bangkay ay nalaman na lang na si Ruel pala ito. Ayon sa autopsy, wala na yung ibang parte ng katawan niya. Yung puwet raw niya ay parang nilaplap, pati yung binti at braso. Parang tinanggalan ng karne kung saan ay mataba ang parte ng katawan niya. Nawala din ang kidney niya, para siyang kinatay na baboy ayon sa mga pulis na nakausap yung kuya niya at si Michael na huling kausap ni Ruel. In-interview din itong si Michael. Nang malamang galing sila sa iskandalo ng araw na yon, kinausap din ng mga pulis ang namamahala ng tindahan pati na rin ang anak na cook nito. Pero walang ebidensyang magpapatunay na may kinalaman sina Aling Liling, kaya naman nanatiling open case ang pagkamatay ni Ruel. Hinanap yung pumatay sa kanya na nag-lead naman sa fraternity. Sumuko raw ang suspect at may ebidensya kaya nakulong kaagad ito. Nasa kanya kasi ang cellphone ni Ruel at pati na rin ang motor. Umuwi raw ito ng Capiz para magtago. Pero si Michael at ako ay hindi rin naniniwala. Kung ganon ang nangyari, bakit na-track sa karinderya ni Aling Liling ang location niya? Anong ginawa niya doon? At dahil bulok ang hustisya, nakulong ang suspect na yon. Nag-alay kami ng misa kay Ruel sa school habang inuwi ang bangkay niya sa Leyte para doon ilibing. Ilang buwan nang magpakamatay ito sa loob ng kulungan. Alam naming dalawa ni Michael na malaki ang kinalaman ni Aling Liling at mga tauhan niya sa mga nangyari. Mas naging close kami ni Michael kasama na rin si Patricia. Sobrang nagdalamhati si Michael sa nangyari at sa tuwing dadaan kami sa public market, tagos na tagos ang masamang tingin ni Michael sa eskinita kung saan ay naroon ang sarado ng karinderya ni Aling Liling. Papadudot, hindi ko na alam kung nasaan na si Aling Liling at mga tauhan niya ngayon. Nagiba na rin ang tindahan dahil nasali ito sa demolish para sa pagpapalapad ng kalsada. Samantala ang karne ng taong literal na niluluto nila at literal na hinaharap nila sa tao ay walang kahit na anong ritual para magmukhang karne ng hayop. Talagang magaling silang magiling at magluto kaya mukha talagang chili con carne. Pero wala nga namang sekreto na hindi mabubunyag. Hindi na kailangan ng kalamansi para lumitaw ang tunay na anyo ng karne. Sobrang mahal kami ng may kapal at hindi kami na food poison o nagkasakit dahil sa kinain namin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may sarili na akong pamilya at maayos naman ang buhay namin. Pero kinukwento ko sa aking mga anak ang mga naranasan kong ito
Nang sa ganoon ay maging alerto din sila at hindi sila basta kain lang ng kain. Basta ang tanging ko lang maipapayo sa mga tagapakinig mo, Papa Dudut, ay siguraduhin ninyo kung ano yung mga kinakain ninyo. Maging mapag-obserba. At kung kinukutuban ka ng masama sa kinakain mo ay huwag mo nang ituloy. Madalas na magkakatotoo ang kutob mo. Hanggang kito na lamang muna, Papa Dudut. Kita-kits next time. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Shauna Grace Tolentino Bermudez. Maraming salamat sa iyo, Shauna, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Tamang sinasabi mo na maging mapanuri sa bawat pagkaing binibili o pinapakain sa iyo. Hindi naman masamang bumili ng mga ready to eat na mga pagkain sa mga karinderya, pero siguraduhin ninyong malinis ang kanilang pagkakagawa. Makikita nyo naman yon sa kanilang surroundings, sa pananamit ng kanilang mga serbidor, sa linis ng kanilang kubyertos, baso at mga plato. Iwasang kumain sa alam mong karinderyang madudumi. Huwag kayong masilaw sa murang halaga. Dahil sa pagkain ng mga maruruming pagkain ay pwede po kayong magkasakit. Nandyan ang pagdurumi, pananakit ng tiyan, food poisoning or hepatitis. Pahalagahan ninyo ang inyong kalusugan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.